po April 14 at alam po naman natin na maraming sa ating mga kabayan ay excited sa scheduled po bukas ng umaga magsisimula muli ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte doon po sa House Committee on Justice. At inaantabayanan po yan ng maraming mga kababayan natin na gusto makita ang ebidensya. Pero bago yan, bukas pa po yan. Ngayong hapon, simulan ko na po news ng ating mga papansinin. Department of Foreign Affairs kahapon, April 12, sabi na meron daw potential energy exploration deal with China or other countries. Hindi lang po China ha, other countries. Tapos kung meron daw ganitong deal, it will strictly adhere to the Philippine Constitution and will not violate yung ating sovereign right. Dapat tayo po ang maka-advantage, hindi China or ibang countries. Kung tayo ay makikipag-deal, dapat ang kapakanan ng Pilipinas ang nangunguna. Yon, malinaw yon. Dapat tayo yung merong kung porsentuhan itong ang ibig sabihin nito, kung percent ito, dapat tayo po ay more than 50% ang nakastake doon sa interest na kung ano man tong deal na ito. Di ba ba? Dapat angat yung interest ng Pinoy. So kung hindi ito sang-ayon yung China or ibang mga countries about sa deal na mas angat tayo, walang deal. Pilipinas. Okay pa rin sa Pilipinas yun kasi sa atin naman yan. Di ba? So sisiguraduhin daw ng ating DFA na kung may mga ganitong klaseng pag-uusap regarding sa maghahanap ng potential energy resource dyan sa West Philippine Sea or doon sa kabila sa Benham Rise, ang dapat po magbenepisyo ay ang Pilipino. Tayo po ang bansa natin. Tayo po yung dapat aangat sa porsyentuhan, sa benepisyohan kung meron man silang magkaroon ng deal at may makitang mga langis or natural resources, gas doon sa mga lugar na alam natin meron kasi gustong agawin sa atin ng China. So yan po, kahapon po yan, sabi, ina-assure tayo ng Department of Foreign Affairs. So sige, next po natin, ang sabi po ni pinapanawagan ng Akbayan Party List Representative na si Shell Jokno ang agarang pagpasa ng House Bill 1625 o tinatawag na West Philippine Sea Mandatory Education Act of 2025 na naglalayong gawing mandatory subject sa mga sa mga paaralan, public schools and private schools na ang pagtuturo ng West Philippine Sea history, geography, and legal basis upang labanan ang fake news patungkol sa West Philippine Sea na alam natin na may mga senador dyan na pro-China. Kilala po niyo kung sino-sino sila. Kailangan po mabanggitin yung mga pro-China na mga senators. Kailangan mo ba natin na ispilingin kung sino-sino sila? So ang panayam na to, ang resolusyon na to ay sinusulong na malamang ngayon pong pasukan sa susunod na school year, kasali na po itong subject na ito sa mga bata, sa subject most likely sa social studies or araling panlipunan. Ito po ay gagawin ng subject
topic sa mga eskwelahan, sa elementary, high school, at posible po sa college. Pero mostly sa elementary at saka high school. Ito pong West Philippine Sea, history, geography, at saka legal basis. History po, yung sino po yung nakadiscovery, o ganon, ano yung mga nandoon, nakikitang features doon. Geography, yung lawak po ng nasasakop na yun ng tubig, exclusive economic zone natin. At legal basis, ito po, posible po yung ating pagkapanalo doon sa arbitral ruling noong 2016. Ito po ay ituturo na sa ating mga mag-aaral. Posible po sa susunod na school year, papasok na school year. So maganda naman ito, wala tayong mapipintas dito kasi sa atin naman ito eh. Dapat talaga malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga bata kung sasarinlan ng mga ganitong klase na teritoryo natin ng Pilipinas. Kasi sa atin to. Oh. And they should not be convinced otherwise by the pro-China senators na kailangan na yung isa gustong i-give up ang Kalayaan Island Group para matumigil ang gulo. With China. Ang China naman na nagsisimula kasi sila naman yung naging agresibo diyan sa West Philippine Sea. Sila yung pumapasok sa ating exclusive economic zone. 'Di ba? 'Di ba si Senator Marcoleta, 'di ba? So, sabi ito po yun nga, issue pong pambayan, dapat po natin malaman ito, mga bata. Dapat po sila awareness po. At yun nga, it will touch the subject of territory, national territory, sovereignty, at saka yung basihan ng international law, yung UNCLOS. So, yun po, ito po yung panukalang ito po yung sinusulong ng itong batas na to. Hopefully, ito po ay umakyat sa Malacanang at I think naman the President will sign it. Ano po ito? Magiging po itong batas. Hopefully. Next. Susunod. Alam po natin na merong bagong mga panukala ang DILG sa Kalakhang, Maynila, yung mga pangdisiplina po nila na measures. Pero itinigil ng Manila Police District ang pagpapatupad ng Oplan Galugad sa lungsod ng Metro Manila ayon nga din sa pulisya nila dahil madami nagreklamo na yung yung mga pinagbabawal, yung isa na yung bawal po maghubad sa labas ng bahay. Mayroon nga pong issue yung pinuntahan, merong isang taong bahay. Siya po ay nagtatrabaho lang sa kanyang bahay at siya po ay walang t-shirt, wala po siyang t-shirt kasi meron po siyang tinatrabaho, nagmi-mix po siya ng semento diyan lang sa tapat ng kanilang bahay. Nung naispatan po siya ng mga pulis, ay tinikitan po yung tao na inaayos lang yung bahay na walang t-shirt kasi nagtatrabaho siya. So yun nga po yung mga parang medyo mga parang loophole sa mga ganitong klase na mga ordinance, city ordinance. So medyo yun nagko-cause po ng init ng ulo ng mga mamamayan na nasa bahay ka naman, aware sila na sa ordinance pero nasa bahay ka tapos pupuntahan ka sa bahay tapos tikitan ka dahil nakahubad ka lang sa labas ng bahay mo, tapos nasa tapat ng bahay mo dahil meron kang ginagawa na at alam naman po natin ngayong panahon, summer, sobrang init po, masyado pong mainit. Kahit na po dito medyo
So siguro tiningnan ng MPD, ipatigil muna nila po yung kanilang ginagawa na ano sa mga taong bayan ngayong summer kasi sumasabay po sa init ng ulo ang kanilang ang mga ang init ng ulo ng tao at ang kailang pagpapatupad po ng mga ordinansa. Punta po tayo sa Cordillera Mountain Province at doon po ang mga otoridad ay nanunog. Nagsunog po ng more than 22.8 million pesos worth ng marijuana na mga plants. At during the long week eradication campaign doon nga po sa CAR last week, sabi po to ng PNP, madami to, 22.8 million po, malamang ektarya po ito ang kanilang nasakote. At plants po, marijuana plants, so ibig sabihin na binunot po ito sa ground. At kung 22.8, ilang hektaryas ito. At kung nanunog po sila, good luck na lang po yung mga nakasinghot ng usok. Yung mga nakasinghot po ng usok, hopefully sinunog po nila ito sa loob ng incinerator, hindi lang yung sa labas. Sinunog talaga nila sa may labas. Alam po kasi ninyo, kahit ganyan lang yan, yung ganyan ba? Kung nalanghap po ninyo sa malapit na nanununog ng marijuana, mahahay po kayo. Hangin, dadala po yan ng hangin. So hopefully yung mga nanunog nitong marijuana ay hindi po naapektuhan. Ano po clarification, ang marijuana po dito sa ating bansa, ang pagpaplant, ang pagtatanim ng marijuana, ang paggagamit ng marijuana ay hindi pa po legal dito sa ating bansa. At ito po nga ay isang nakaka-addict po na substance. Hindi pa po tayo kagaya ng ibang bansa, kagaya ng sa The Hague or sa Netherlands, nang tingin nila po dyan sa marijuana may medicinal benefits. Kaya gustong-gusto doon ng mga pupunta doon sa Netherlands yung gustong mahilig jangga. Dito po sa Pilipinas, illegal pa po yan. Illegal pa po kung kayo po ay masasakote kasama may dalang mga ganyan, marijuana leaves, marijuana plant, kung kayo po ay nagtatanim ng marijuana, posible po kayong kasuhan ng possession of dangerous drugs. So, ingat-ingat lang po kayo. No. Hindi pa po yan, hindi pa po naging, ewan ko ano na nangyari doon sa mga panukala na gawing medicinal, maging legal for medicinal purposes ang marijuana. Wala na po tayong nabalitaan sa kung ano na yung estado ng panukalang batas na yon. Panukala pa po yun, resolution pa po yun. Hindi natin alam kung nasaan na ngayon. Ano na, Senator Robin, akala ko ba ito pet project mo to? Ano na nangyari? Wala na. Anyway, so yun po, good job po sa PNP Cordillera. At ito po nga, pinagbabawal nga po. So good job sa kanila. Sige, maglinis pa kayo dyan sa Cordillera ng mga ganyan. Maghanap pa kayo. So next po, eksklusibong nakasama ng GMA News sa pagpapalayag ng Philippine Navy sakay ng BRP Raja Sulaiman patungo sa Hilagang Silangan ng Coron, Palawan, kung saan gaganapin ang 16th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Kasama po ang Pilipinas. Hindi pa pala. Hindi ba yan? Mali. Kasama po ang Pilipinas, ang Australia at ang United States
Ang ito po ay nangyari nung April 11, 2026. Last week, last Friday. Correct ba? Last Saturday, nagsimula po ito. Ang MMCA ay isang pagsasanay na nagpapatibay ng ugnayan ng ating bansa sa mga kaalyado nating mga bansa. Kagaya ng Australia at ang United States. At para po ito sa protection at pagpapatibay ng ating karapatan na soberanya sa West Philippine Sea. So ini-imagine ko na lang po habang po maritime exercise, naval exercise ang Pilipinas, ang Australia at ang United States ay ang mga Chinese military vessels, navy vessels ay tumitingin na naman, nagmamanman na naman doon sa West Philippine Sea. Hindi po ito masama para sa ating bansa. Ito po ay para sa kooperasyon natin with our allies. So maganda po ito. Ito po ay nakakatulong sa ating bansa. Hindi naman siguro po may masama kung makipagtulungan din or makipagkaibigan or sa Australia at saka sa United States. Kailangan po din natin ng kanilang know-how at saka technology. Hopefully sana nga palawigin natin ang ating Navy, 'di ba? Kung meron lang talagang mapupursige na panukala na i-improve na ang ating Philippine Navy kasi nga po tayo po ay isang country, isang bansa, napapaligiran po tayo ng tubig. Di ba? Pilipinas, paligid po natin tubig. So it is very natural for us to turn to yung pangdagat na pagpaproteksyon sa ating bansa, our Navy. Kailangan po natin yung Navy improve para po lahat ng sulok ng ating bansa na surrounded by water, bodies of water, matugunan ng proteksyon, mabigyan ng proteksyon. So, improve tayo siguro sa Navy. Kailan pa kaya darating yung panahon na makakita tayo na talagang maganda ang ating Navy? Meron tayong Navy fleet na pwede tayong proteksyonan dito sa side, sa may West Philippine Sea at doon sa side ng Pacific. Diba? Maganda siguro, kailan pa kaya yun? Buhay pa baka ako noon kung meron na tayong sapat na Navy fleet at saka air fleet. Sana. So next po ay ito, good news ito. Good news po ito. Philippine-made electric vehicles coming soon. Uy! So, ako po kung meron lang akong pera, bibili ako agad ng electric vehicle. Lalong-lalo na ngayon na yun nga, dahil nga may crisis tayo sa gasolina. So ito nga po, ito po ay magandang balita kung tayo po ay may kapabilidad na po na gumawa dito sa Pilipinas ng e-vehicles, pabor po yun sa ating lahat. At ako siguro po, kung meron po tayong ganito, mag-iipon po ako ng pera para makabili ako ng e-vehicles. Para hindi na rin po ako masyadong mababahala sa sa gasolina. Kahit pag dito lang sa syudad, yung dito lang po sa city, gamit lang po sa within the city, ang e-vehicle solved na po. Pero yun nga po yung yung masyadong malayo na biyahe, syempre, you have to consider kung malayo ang biyahe mo, kailangan po siguro muna yung yung gasolina, yung isang vehicle na umaandar sa gasolina. Pero kung kayo po nandito lang mo sa city, within the city, kaya maliit lang po dito sa Ormoc, yung city namin. Kung dito lang po yung ganyan na lang e-vehicle. So, yan po ay it is something to look forward to na meron na pong kapasidad ang ating bansa na magkaroon ng isang manufacturing
plant na gumagawa ng e-vehicles. Oh. So, yun nga, EV. Pero, meron pong balita. Maganda pong balita, bukas. Bukas po ha, bukas, April 14, meron pong rollback. Magro-rollback po ng presyo ng gasolina. Inanunsyo po ito mismo ni PBBM. Ang rollback sa gasolina, if I remember, ang sabi niya pag sa diesel around 20 pesos, sa gasolina around 4 pesos. 4 pesos. Pag kerosene po, ang rollback is 8 pesos. Pag crudo 20, gasolina 4 pesos, ang rollback kerosene 8 pesos. Mga ganun, sa ganun po na presyo. So kami po kahapon nung nanunsyo po ni PBBM, nag-decide na bukas lang po kami magpapagasolina. Bukas po, April 14, magpapagasolina kasi dahil sa rollback. Samantalahin po natin yung rollback. At sana po ay tuloy-tuloy na po ang rollback hanggang, bumalik na po sa normal. Alam po naman natin, ang gobyerno ay nag-order na po ang ating gobyerno, paparating na po ang mga order. I think bukas pa po for 2 weeks yung sinasabi na Strait of Hormuz na binigyan po ng 2 weeks na lumayag na po yung mga kailangan umalis doon sa Middle East na magdi-deliver. Hindi lang po sa atin dito sa Pilipinas, kundi sa iba pa pong mga bansa dito sa Asian region na doon po kumukuha ng langis sa Middle East din. Kagaya ng Malaysia, Singapore, Japan, South Korea, Taiwan, di ba? Meron pong ganun. So, sinasamantala po ngayon ng ating gobyerno yung espasyo, yung space ng time na para makaalis na doon sa Middle East, makalusot na sa Strait of Hormuz yung mga ating mga in-order, nakabinbin na order pa dahil nga naapektuhan ng gera. So ngayon, sana po tuloy-tuloy na po ang daloy ng ating ng supply paparating dito sa Pilipinas na crudo. So yung nakadating na po previously, bukas po, yun na po ang effect bukas, rollback. Sana po taasan po natin ang ating pasensya kasi hindi nga po ito basta-basta hindi po instant ang rollback ng ganun na lang. Kinokonsidera rin po ang sitwasyon doon sa Middle East. Kasi nga po magulo po si Donald Trump. Magulo po kausap si Donald Trump. Kakulango.
luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatayo ay karton, tatayo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatayo ay karton, tatayo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Puro fake news ang DDS.